Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to... Didry yung labi ko. Welcome back to... Fuck. Hindi ako kulang ako sa tubig. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Diba? Natadali na natin, nagagawa na natin ng maigi. Ang problema, kalagitnaan ng biyahe, titigil tayo, nawawala yung grind. Pero alam nyo guys, una sa lahat today, there's something I want to address. Yesterday's vlog was purely, it was a knock, you know, on myself. And on other people na napapansin ko lately, but lately has been good. I hope okay lang kayo. I hope yung mga araw nyo, itong linggo nyo, itong simula nyo ng Lunes na to okay. Sana okay po tayong lahat. Ang sakit ng labi ko. So, iniisip ko, Martians, this week, bukod sa may shoot tayo, gusto kong gumawa ng mini na documentary about sa isang project na ginawa ko na para sa akin ubod ng hirap. Ginawa ko siya this last year nung 2024 December nito lang, last month. Super duper challenging, complicated, and ang dami kong gustong i-share sa inyo na experience dito sa pag-execute ng project na to. Kaya ngayon pa lang, kung pinapanood nyo to first minute of the vlog, I want you guys to comment down below if you want me to make a mini documentary where I could share the pure technical aspects. Except sa price, hindi ko masashare sa inyo yung price ng project, syempre. But I could maybe then do a mix-up or do a perfect demonstration or illustration kung paano nga ba. And how I got this project, yun nga, experiences, yung crew, yung mga struggles, but most of all, syempre, yung personal growth and yung success ng project na to, which is yung project ko with Hard Rock. Comment down below kung gusto nyo gawin ko kung gusto nyo i-push ko yung mini documentary or maglabas na lang ako ng short na reels. Yun yung iniisip ko. Nonetheless, today is, one of those days. I just finished working out. Hindi pa ako kumakain. Nakaligo na ako, which is really good. Though we're trying again slowly dahil nga nawala yung routine ko. Last year kasi ito talaga yung routine ko. I wake up early, I work out early, I don't eat until 1 PM, and then nasway lahat yon nung nagkaroon ng projects, nung nagkaroon ng mga ganap. It's hard to find work balance, work-life balance. Kasi, syempre, sa trabaho na to, hindi ka basta-basta pwedeng magtrabaho lang. Kailangan mong alagaan yung sarili mo, kailangan mong pangalagaan yung itsura mo. Lalo na vlogger ka, syempre, hindi naman pwedeng ang tsaka-tsaka mo bilang vlogger. Self-love. Yun ang ibig sabihin ko. Kailangan mo pa rin ng self-love. Huwag mo pa rin pababayaan yung mag-deteriorate yung health mo. Itong career kasi na to, may mga sleepless nights. Tama ba? Sleepless nights. Yun, oo. Merong sleepless nights. Merong nights na ikaw lahat. Alam mo, may time sa shoot na ikaw talaga lahat. But I'm thankful nitong mga nakaraang shoot ko dahil may mga kasama na ako mga magigiting at malalakas na PA. Thankful din naman ako dahil may mga nakakasama na akong photo, video, whenever I need people. Kaya, ayun. Today's vlog is just gonna be all out. Like, random, bro. I'm just really thinking out loud recently sa mga vlogs. Iniisip ko, kasi nag-list down na ako ng mga topics na pwede kong gawin. But if you guys can comment down below, if you have any questions, I can make a whole vlog about it. And that will be my whole day. While I traverse all throughout the whole day, kung may gusto kayong malaman, business side of things, especially in photography, videography, I'm down. I can share that with you guys. Except sa price-wise, kasi magkakaiba tayo ng presyo. There's like no general price. Walang general price sa service na meron na to dahil iba-iba kasi talaga ng scope, iba-iba ng hindi siya fixated kasi talaga, kaya ganun, iba-iba talaga. But yeah, if you guys are down, yun, G lang naman din. Alam kong gusto niyo yung mga ganito katatagal na babad ng vlog, kaya
Okay, so after ng ilang mga oras, nakapag-decide ako. Dahil medyo tinatamad ako umakyat sa taas. Kasi ang hassle din na mag-film ng mainit. Alam mo yun, ng mainit. Kasi mainit ang mga ilaw. So dito ako magta-try mag-film ng mga ibang klaseng style ng content if ever na gusto ko ng sit down, gumawa ako dito ng DIY small room YouTube setup pa din. Yun, para sa akin, alam nyo, hanggang ngayon yun pa rin yung best. Yung kapag halimbawa, kapag kapag halimbawa mag-ano ka, alam mo yun, mag DIY type of content ka or tutorial style na content ka, pwede kang magganito. So far, check ko lahat. Okay naman. Tama yung pwestuhan natin ng ilaw na to. At yung ilaw dito sa side na to, okay din siya tignan. And blurred yung mga abobot sa likod. Nagkakatapos ko lang mag-map, so hindi naman madadaplisan yung sahig. Onting minor details na, pero all good na. Kung halimbawa, gusto ko yung kwento sa inyo yung nangyari sa project ko with Hard Rock Cafe. Pwede natin dito gawin yan. Pwede natin gawing docu-style na nakatingin ako doon. Diba? Pero ano kasi ito, wide lens to, so parang ideally, pwede pa tayo magpalit pa ng lens. Try natin in a bit. Pwede natin i-share sa inyo. Kunwari, what's my daily driver equipment when it comes to vlogging? First of all, Sigma 28. Sigma 28 to 105. It's probably gonna be one of my all-time favorite lenses. At syempre, right now, I'm eyeing to test this out more often, yung Sigma 35mm f1.2. Honestly, ayokong gawing masyadong techy tong channel natin. Kasi hindi naman tech yung audience ko eh. Hindi naman. Tsaka hindi ko naman din, I'm not the techy kind of guy. Hindi ako kasing galing nila MKBHD gumawa. Alam mo yun, para sa akin, ang best na is si MKBHD. Pero, eto, testingin natin tong 35. Kung ano itsura niya pag ginamit natin for talking heads. Wait lang. Tatanggalin ko ba diretso? Sige. Dahil isa tayong tanga. Okay, so eventually hindi ko alam nag-cut pala. Pero wow! Hindi ko, ngayon ko lang na-appreciate to. Promise. 35mm f1.2. Actually, ito yung pangarap kong lens. Ang tagal ko na pinapangarap tong lens na to. Hindi ko alam kung paano ko siya makukuha. Hindi ko alam paano ko siya mabibili. Not until nagkaroon ako ng mga mas malalaking project last year. Well, marami naman ako naging malaking project. And maraming beses ko na rin naman na siyang pwedeng muntik na bilhin. Hindi ko lang makuha yung go signal, alam mo yun. Kasi meron tayong kasabihan na parang hindi mo pwede basta-basta bilhin. Alam mo yun, porket may pera ka na pambili ng isang bagay, hindi mo naman dapat bilhin agad. I've learned from that countless times. Kaya ngayon mas naging responsible na ako with the money I earn. I used to be reckless. Super reckless. But besides being reckless, it's on par with being a responsible family member. Alam mo yun? Kaya, yun din. Ngayon lang ako nagkaroon ng absolute time. Try nga natin tracking yung mukha ko. Ng absolute free time na bilhin yung lens na to. And I will say, I'm impressed. Like, right now, ito masasabi kong katas ng hard rock na project na may halong ibang corporate project na mixed together all in one. I'm really happy with this lens. Yun nga lang, hindi talaga siya pang fast-paced. Sinasabi ko sa inyong fast-paced, katulad nung shoot natin kay Malupiton at saka kay Ato. Meron kasing nauusong style ng clothing b-roll ngayon na super duper complex niyang gawin. Para sa akin, complex siya.
Martians kasi meron na siyang After Effects. Hindi mo lang siya pwede basta gawin straight cut time din sa music. Kailangan mo ng pasukan ng After Effects. So far, dahan-dahan natin siya nai-imply. Kaya kahapon, yun nga, tinry ko na mag-edit sa CapCut. Hindi pa ako masyado satisfied sa result. Siguro kasi, hindi, first time user, you know? But I get how I can apply effects sa mga gagawin nating videos in the future. Possible nga na magamit ko yung CapCut. But when it comes to pure B-roll pa din, alam mo yun, Premiere plus AE pa rin ako. Kaya, ayun, super duper happy ko lang. Anyways, ang ganda talaga. Okay din pala. Nga lang, hindi ko siya makita ng... Teka. Ganda ng talking head natin, no? Wow, talk about bokeh, guys. Talk about bokeh. Wow.